magandang hapon sa inyong lahat, magandang gabi, magandang umaga kung nasa man kayo sa mundo. Ayan, kung saan man nakakarating ang tulig na ito. For today's vlog, for today's video, ayan, nag-harvest po tayo ng ating saging na saba. Ito po ay second harvest namin. Hindi lang namin nakuhaan yung pagkuha mismo sa puno, nakalimutan. Kaya ito lang po ang aming mai-share sa inyo. Ito po yung aming saging na sabi ko sa inyo ay dalawang puno na ready to harvest na. So ito ay mga inabot ito ng ilang piling. Inabot ng 7. Ito ay talaga dapat sana ay mas mahaba pa. Mas marami pa sana ang piling. Kaso lang, nung may nagpunta po dito ng kaibigan ni GPC, nanghingi ng puso ng saging. So yung dalawang puno na may bunga, hiningi niya yung puso. Ito sana dapat mas mahaba pa ito. Yung pagkakuha niya ng puso, alam mo parang sinagad niya yung pagkakuha. Kaya wala na. Ibig na may idadagdag pa sana itong piling, wala na. So ayan, napag-isipan namin na kuhanin na ngayon kasi nga, di ba pagkatapos ng bagyo, ito talaga nakakamiss kasi sa probinsya. Pagkatapos ng bagyo, ito talagang ginagawa namin. Magagata kami ng saging na saba. Kaya sabi ko, sige kunin natin. Ayan, magulang naman na talaga siya. Ayan, saktong-sakto naman na kinuha namin. Ang iba dyan ay ibibigay po namin sa aming kapitbahay. Ayan, sa mga kaibigan ni GPC, ang iba dyan. At ang iba ay pangkonsumo talaga namin. Ayan. Si GPC nga nanghi para sa manok niya eh. Sabi ko, ano yan, pagkain mo na ng tao yan. Saka na muna yung manok mo. Ayan, binalik niya ulit. Ayan, dahan-dahan po ang pagkuha pagtanggal ni GPC ng bawat piling. Ayan sa katagalan na, ayan na, inunahan na kami ng mga langgam. May mga insekto na nauna na. Ayan, marami po siyang langgam na itim. Nandyan na sa saging. Yung mga puti-puti, insekto. Buti naman, syempre, yung balat naman ng sagay ay makapal. Kaya nasa labas lang siya. Ayan. Sabi ko sa kanya pa, ang iba kasi ang ginagawa dyan, nakasabit lang para mas matagal siyang magdilaw, mas matagal mahinog. Sabi naman GPC, ganito na natin kasi kaya naman isabit mo pa dyan, tas may biglang dadaan. Syempre, ihingi. Ganon. Kaya, pag tuwing kami ay nag-harvest, ginaganyan niya na, iniisa-isa niya na yan, tinatanggal niya na isa-isa. Pero ang iba talaga, di ba, napansin niyo, ang iba talaga ginagawa niyan, sinasabit lang. Kasi habang matagal siya dyan, habang naka-connect pa siya dyan sa may gitna na hindi pa siya talaga mahihinog. Pero pag ganyan na tinanggal mo na, sandali na lang yan, mahihinog na agad. Suggestion ko lang yung kay GPC, kaso nga lang sa totoo lang, ito kasi aming bahay ay daanan talaga ng tao. Ayan, daanan siya, kaya syempre may mga dadaan. Pre, okay, ito ganyan. Syempre ikaw yung maiiya kasi nakikita nga nila may nakasabit ka saging. Kaya nakakaya naman tumanggi. Ito si GPC hindi ito marunong tumanggi eh. Ang pakisama niya talaga sa aming kapitbahay ay ganyan. Siyempre, ganun talaga. Dapat talaga sa bawat tao ay marunong makisama. Kaya si GPC ito, siyang kilala dito. Ayan, kilala siya dito sa aming lugar. Kaya itong nandito kami sa kabilang unit, ang kilala sa amin ay siya. Kasi ako, kung may nag-deliver sa akin na parcel, hindi ako kilala. Pero pag siya, kilala siya din sa amin. Kasi ako yung taong bahay lang ako, hindi ako palalabas talaga. Tsaka kung nangapit bahay man ako,
namimili ako ng kinakapitbahay kasi nagkaroon na nga kami kasi ng nagkaroon na mismo ako ng experience ng sobrang pakikisama mo. Sa dulo, ikaw pa rin yung nagiging masama. Kaya yun, sa ngayon, namimili na lang ako ng hindi naman sa yun huwag tayong mamimili. Pero huwag yun na akong gayahin. Pero ganun na nga talaga ako. Hindi ako yung sa lahat, may isa lang ako din napipiliin na kakausap. So, kasi, nananasan ko na nga yung sobrang pakikisama mo. Sobrang, alam mo yun, halos lahat gawin mo para lahat ay ma-please mo. Kasi yun nga is, you cannot please everyone. Kahit anong gawin mo pang kabutihan dyan, pag sa likod mo, may masasabi at masasabi pa rin sila sa iyo. Kaya yun, naging lesson learned lang sa akin na piliin ko na lang din kung sino yung nararapat para mabigyan ko ng atensyon o mabigyan ko ng suporta or ng anumang may tutulong ko. Ganun po ako kasi mahirap kasi yung halos lahat ay pagbibigyan mo, pakikisamahan mo. Ayun nga. Kasi sa dulo, yun nga mga nangyayari talaga. Aminin natin sa hindi. Ganun talaga. Sabihin niyo sa akin ng mga experience sa ganyan. Ayan. So, isang piling ay ito ang gagawin namin. Binalatan na namin. Tumulong na nga si GPC para sabi nga niya, para mas mabilis. Ayan. Tinanggal niya na isa-isa. Tapos ako naman nagbabalat. Ayan na yung kaldero mismo na paglulutuan namin. Nilabas ko na. Ayan, diretso na dyan. Pagkabalat, pagkatanggal ng balat, ihiwain na. Tapos, ganyan na. Ayan napakagandang klase ng saba kasi dilaw na siya sa loob. Wala siyang sira-sira. Magandang loob niya. Mais itong aming saba. Kaya sabi ko kay GPC, itatanim na pa rin. Magtatanim pa rin kami. Pero ayos na namin pagkakatanim kasi yung nangyari kasi dito sa harap, yung magkakatabi-tabi na sila, hindi maayos na pagkakaano. Kaya ngayon sabi ko sa kanya, magtatanim tayo niyan, pero iayos natin yung pwesto para hindi siya dikit-dikit. Kasi ang nangyari kasi, yung itong bahay namin, maraming mga kawad ng kuryente na bago pa kami tumira dito, meron na talaga naunang mga kawad ng kuryente na dito nakadaan sa aming lupa. Ngayon, ayun ay natapat pa sa mga sa mga saging. Kaya minsan si GP nagtanggal siya ng mga lumang dahon, yung mga tuyong dahon. Minsan nag-ground siya. Kaya sabi niya delikado talaga yung mga kawad ng kuryente kasi nakatikit siya sa mga dahon ng saging. Hindi kaya sabi niya gusto niya nga talaga alisin na rin yung mga saging na. Pero sabi ko, antayin niya muna magkaroon ng bunga. Di ba para magkaroon muna ng produkto bago natin tanggalin. Yung mga bagong tubo, bagong na saging, ililipat na lang namin sa mas maayos na pwesto. Hindi dito nga sa marami ang kawad kasi para maiwasan natin yung problema, di ba? Hindi natin inaasahan. Mahirap na. Kaya doon tayo sa safe. Itong puno na ito ng saging na ito na sa bahay, nandun nga sa may mga kawad ng kuryente. Kaya nung tinatanggal niya na yung saging, tinawag niya ako, sabi niya, tingnan mo nga ako, tinawag niya ako para check ko siya o tingnan ko siya habang nagbababa nga ng saging. Ayun, ako naman, hindi ko naisipan na kuhaan ng video. Yung pagputol niya, tapos pagbagsak mismo ng nitong saging, yung puno. Ang ganda nga na yung pagkabagsak niya. Natatakot nga kami kasi baka mamaya may madagana na ganito, may magdagana na ganyan. Awa ng Diyos, wala naman, maayos naman ang nabagsakan ng nitong puno, yung bunga. Naayos naman, wala naman naapektuhan na ito ganyan. Ngayon, hindi ko naisipan na talaga kuhaan. Kaya sabi ko sa kanya, ay naku, sayang pala, hindi natin nakuha. Kasi unang harvest namin, talagang binidyohan ko yun. Kuha yung pagkaputo niya, pagbagsak na Ito ngayon, wala sa isip ko. Ayan, so tulong-tulong na po kami dyan sa pagbalat ng pagluto na. Makapaggawa na ng merienda. Dito ko nilagay sa lumang rice cooker kasi sabi ko, pag may tira, i-ref lang namin, tapos init-init na lang. Ganun kami magluto.
Kasi nga, dalawa lang naman kami. Yung anak ko, hindi naman ito mahilig talaga. Kami lang halos ang kakain nito. Tapos mamimigay din kami sa kapitbahay. Ayan. So, sa mag-asawa talaga, dapat talaga tulungan. Kasi ang mga bagay-bagay na papadali, di ba? Kaya tinulungan niya ako ni GPC. Magandang, nagtutulungan talaga para, alam niyo na yun. Banding na rin. Ayan. Yung parang nagre-reminisce ka ng mga panahon na kami nasa probinsya pa. Kasi ngayon, nandito kami sa Antipolo, sa Maynila. Pero, Antipolo ay probinsya din naman. Nasa probinsya pa rin kami. At yung tuwing, di ba, pagkatapos ng bagyo, ito talaga nangyayari. Magluluto kami ng saging. Ang tawag doon sa aming lulutuin ay pinakro. Pinakro ang term sa amin. Ito ay ginataang saba na hindi naman siya hinog na, hindi pa siya hinog. Yung parang naman iba lang pa lang, nasa gitna pa lang siya, hindi naman siya sobrang, yung saging na ito ay talagang nasa kalagitnaan. Hindi naman hinog, hindi naman yung hilaw pa na hilaw. Nasa gitna. Ito sakto talagang pagkakababa namin ng saging kasi may dilaw na siya sa loob. Kasi inaantay pa nga namin magkaroon sana ng dilaw ng hinog na kahit isa. Kasi palatandaan talaga na dapat na ibaba. Ngayon, napag-isipan na namin na ibaba na, hindi namin antayin. So, sakto talaga yung pagkababa ni GPC. Ayan, so, ayan, bumili si GPC ng gata. Ayan, so, pag nagaganto kami, meron kakang gata. Ayan, para mas malapot yung gata niya, mas masarap. Ayan. So, ilalagay natin mamaya na pag naluto na. Tapos, may pangalawang gata. Ako na ginagawa. Ayan, thank you so much, everyone. Bye! Thank you for this beautiful journey. Thank you for the